Good day mga ka-agri. Ngayong araw po ipakita natin na naman sa inyo yung bago na matatayong area na pagtataniman ng ating lakatan. Ready for planting na po yung ating bagong expansion area dyan po sa taas. Pakita lang po natin sa inyo mga ka-agri. So yun, mula po dito ay nag-uumpisa na talagang magbubunga yung ating ibang mga lakatan. Susunod-sunod na po sila sa pagpapalabas ng kanilang puso. Pero dito po sa taas, yung magiging last part na expansion natin ng tataniman dito na talagang katabi lang nitong plantation natin. Uy, ganda na ng paglabas ng bunga nito. Ito po, ay 2 days from now pwede nang mabaging talaga to dito po sa taas, kasi puspusan po nating ginawa halos 2 linggo. Sobra yung pagtrabaho dito. Yan po, patay na ang halos yung damo kasi sinilyaban natin ng apoy yan. Yan po, at nabutasan na po lahat yung buong area mula po dito hanggang po doon sa dulo. More or less po mga 190 po kabutas ito yung nagawa natin po. Katabing-katabi lang talaga ng unang tinanim natin dito sa ilalim. Ito na po yung magiging last part dito na talagang katabi po nito. Pag magtatanim pa tayo din ng more expansion, malamang doon na sa kabila sa mga pinagpapastulan na ng kambing. Pero hindi basta-basta, kasi dapat masarado na rin bago pagtaniman, kasi sa pagtatanim mo pa lang kambing na kaagad yung sa kasalubong mga ka-agri. Ready for planting na po ito, kahit na hindi pa po tapos talaga yung bagong drainage canal na pang cutting talaga dito sa gitna. Ready for planting na po talaga. Ito po yung ating unang cutting canal dito, mula po doon papunta po din sa ilalim. Rehab pa rin natin yung canal sa ilalim, kasi po ito ay dating taniman ng palay. So pag mag rainy season, naka stuck yung ibang tubig dyan, hindi maging maganda. Kaya dapat talaga makat. 3 cuttings po ito pailalim, papunta dyan sa ilalim, kasi mas mataas po itong area na ito. Yung dito sa gitna nating cutting ay hindi pa po yan tapos. Mamayang hapon or bukas ay tapos na rin ito. Medyo nakakapagod lang pag mainit yung sikat ng araw at nagkakanal tayo dito mga ka-agri. Ito po yun, cutting pa rin, kasi kahit na naka-flat po ito pag ganyan pahaba, mula po doon na parang naka-flat po yan hanggang doon sa dulo sa kabila. Pero bumalik na yung ibang lupa sa kanal, mababaw na po. So kailangan nung rehab yung iba dyan, pero ito ang pinaka-importante, yung cutting sa gitna pa ilalim, para madaling makakababa yung tubig dito pag rainy season. Ayaw na ayaw ng tanim natin pag may nakababad na tubig dito sa loob. Dapat ay diretso yung tubig. Ito ay dating lumang kanal na dito, pero mababaw lang, hindi masyadong maganda pagkagawa. Kaya ito po, ginawa na natin ng maganda, pinalalim na natin ng gusto, para pagkapatak pa lang pang ng ulan dito, hindi na mag-standby yung tubig, dire-diretso sa ilalim. Yung gagawin na lang next na i-rehab na rin yung kanal papunta doon sa exit, sa pinakailalim na exit, para hindi na rin mag-i-stack ng marami yung tubig dyan sa unang area ng plantation natin. So yun mga ka-agri, mga kalakatan, mga kasaging, ready for planting na ito. At yung problema lang, wala pang ulan na malakas. At saka pag dumating na po yung malakas na ulan na nakapagdilig po, hindi na rin tayo basta-basta makapag-transfer agad dito, kasi dito na rin tayo kukuha kasi ng suckers na pang tanim dyan. Dapat doble ingat lang po, kasi marami na dito na nagbubunga na. So hindi na rin pwedeng puspusang kuna na lang ng kuna ng suckers. Hindi po natin ma-achieve at least yung average na bigat ng mga bunga ng saging dito pag sobrang nakunan ito ng mga suckers. Kasi minsan na po ito nakunan halos lahat ng suckers dito, lahat po ng itinanim natin dyan. Kasi 170 plus kapuno yan dyan, yung tinanim dyan na plus na tinanim natin noong first week of January. Kaso ito dito nagbubunga na kasi.
Maraming suckers. Ito po, marami. Walang problema sa dami. Kaso nakunan na yan dati. Kaya po nito, dalawang suckers nakuha dito. Magkatabi. Yung puno niya angat na. Pag nagbunga niya na makukuha ulit ng bagong suckers, magka-diferensya na po yung bunga. Hindi na talaga ma-achieve yung average na bigat. Dahil nabawasan yung mga roots na siyang kumukuha ng element sa lupa, ng mga nutrients sa lupa. So yun yung magiging problema. Yung iniisip natin dito kukuha sa second area, pero marami na rin tayong nakuha ang mga suckers dyan. Pero pag talagang umulan ng malakas, maaaring dito tayo kukuha ng volume sa ilalim. Yung dito kukuha na rin siguro tayo dito, pero malamang dito talagang i-force nating makukuha ang mga suckers dyan na pwede, kasi po ito ay hindi pa magbubunga. 5 months old pa lang yan, wala pa nga 5 months old. So talagang pwedeng pang makunan ng suckers yun. Pero sacrificial pa rin nung tawag doon, kasi may ano yan, may tawag doon, may epekto pa rin talaga sa magiging bunga niya someday. Hindi na rin mai-achieve talaga yung pinaka, kasi sabi ng mga matatanda, wag daw kunan ng suckers habang hindi pang nagbubunga. Tama nga naman po yun kung habol po natin yung quality lang talaga ng bunga. Pero pag habol po natin expansion, mag-iisip-isip po tayo, ano ba yung bigyan natin talaga ng consideration, yung bunga ba o yung expansion? Sa akin po talaga kasi expansion pag mayroon lang, kasi pag maghihintay pa tayo dito sa iba na makuha yung bunga at magtatanim po doon, it takes pa siguro 5 months bago ka makapagtanim to 6 months. Kalating taon yun, no? Napakatagal. Kung nagsakripisya po tayo, 6 months old na yung na-transfer natin na tanim doon. May 2 buwan na lang, 3 buwan na lang, magbubunga na kaagad. Pero yung pinagkunan natin ng mga suckers, mga langga, mga ka-agri, of course, magbubunga pa rin. Pero hindi na tayo maghahanap ng talagang napaka ganda na bunga na ma-achieve yung pinaka best na bunga, kasi po nakunan na ng suckers yung puno, may effect na po talaga. Gaya po nito, maraming magagandang suckers. Pero ito, palabas na yung puso nito palabas na po talaga puso niyan. Sa taas mga ka-agri. Pero dito sa ilalim mayroong 6 na nagsilabasang suckers. Pero minsan na ito nakunan ng isang suckers or 2 suckers. Pero ma-achieve pa rin yung ganda ng bunga na to pag hindi po na galaw itong mga pepper and swordleaf sucker dito sa ilalim. Pero pinag-iisipan pa rin yan. Kung maghihintay pa tayo ng 2 months from now or 3 months from now, malamang pwede nang ma-harvest ito. So yun yung pinag-iisipan ko. Kung 3 months from now pa darating yung malakas na ulan, di timing yun. Bali yung mga naunang lumabas na puso dito na harvest na, kahit maubos mo na lahat, kuha yung suckers, magtira ka na lang ng isang puno pang follower, ayos na. At saka yung iba kukunin na lang dito sa ilalim. Yun, kung magkaka-timing po sa ganun. Yung problema ko kung magkakaroon talaga tayo agad-agad ng maraming ulan. Kung mga 2 months in to 3 months from now, gaya po nito, harvested na ito. So yung mga suckers na ito, ubos, kuha yung pwedeng matransfer. Ito na lang talaga ang matitira, itong follower na pinasunod na natin. Yung nakapaligid na yan, ubos, kuha layat yan. Transfer yan dun talaga sa taas. Kasi ang mahal po ng suckers kung bibili pa tayo. Yun yung ating pinag-iisipan. Dahil sa ngayon po ay talagang ready for planting na po yung ating last expansion dyan sa taas, na talagang nakadikit po dito sa taniman na ito mga ka-agri. Dito sa ilalim, ito yung second natin dati. Sabi ko nga, magpa 5 months old, yan na po itsura. Ano lang, tawag dun, hindi lang masyado ganun kaganda kasi nga, ayan, wala, papunta na naman ang summertime. Sabi ko nga sana may mga 3 months from now, 2 months from now, kung talagang magiging maganda yung pag-uulan, ito magkakabunga na, malaki na itong puno na ito, pwede nga magkabunga. Pero pag hindi, wala tayong magagawa. Maantala na naman yung paglaki nila, pati yung pagbubunga nila, imbis na from 7 months to 8 months lalabas yung bunga, aabutin na naman ng 10 months bago lalabas yung bunga. Dito yung third natin area, second, third area. Doon yung sa kabila yung kanina yung fourth area.
Ito na yung ating third area dito. Maganda na po yung hataw niya. Pagtaas niya, humahabol po. Yan po, oh. Ganyan na po kataas. Nasa mga 12 feet na yung pinakatap niya. 12 feet. So, sunod-sunod lang sana mula doon sa main, second and third, sunod-sunod lang sana itong pagkakabunga niya. Talagang magiging rotational na lang po. At bago umabot doon at bago magkakabunga na naman yung last. Parang nagro-rotate lang po yung ating dito pag-harvest, susunod-sunod na lang. Kaya po dito may mga na-transplant na naman tayo dito. Ito po yung may tama ng banshee top dati. Ito yung bagong transfer niya, okay na. Pero makakahabol po ito. Makakahabol po siya kasi may space dito sa harap niya. So yung iba dito sa gilid na huli ng itinanim, kahit na yung iba dyan maliliit pa, pero makakahabol pa rin yan. Ano na lang sila, sunod-sunod na lang yung pagtaas nila. Yung pinag-iisipan natin dito na rin, pag gumanda yung ulan, yung ibang suckers dito talagang magsasacrificial po tayo dito ng mga paper suckers na ito na may transfer doon sa taas, mga ka-agree habang pwede. So yun po yung pinanggagawa natin. Pag umulan na ng malakas na nakadilig talaga, sisikapin natin kukuha ng mga pang transplant dito, pero hindi po muna doon sa may mga malapit ng magbubunga, kundi dito po sa second and third na area na ito na pwedeng pagkukunan ng suckers. Dito po tayo kukuha pang transplant doon sa ating last expansion na dikit po dito sa unang mga itinanim natin, mga ka-agree. So yun, maraming salamat po. Nagsishare po tayo sa inyo ng update dito na mayroon po tayong ready area doon na pagtatanan ng bago ng ating mga lakatan. Ito yung itsura nating lakatan. Kulang ito sa inorganic or commercial na fertilizer, pero okay pa rin yung itsura. Nagkakastes na lang sa kulang sa tubig, pero pwede pa rin po, kakayanin pa rin po. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless us all. Agritech Mix TV here. Keep safe everyone.